We are blessed to see you here, church. Probably, some of you are curious of the different projects of Church of God Baguio Assumption. Well, we got you. Firstly, Project LED. Providing an experience that can give a wow factor is one of many indications in giving excellence to our excellent God. Thus, our project love, excellence, and make a difference. The goal for this project is for 100 people to contribute 15,000 pesos, and at the moment, there are 39 who already committed. So if God is touching you and you want to take part, join our Project LED wall now. Secondly, Pillar Stones. Fortified City, the vision of our pastor for our church, believing that in the right time, we will finally see the vision, our own church lot and building. The contributions are from 834 pesos to 16,667 pesos per month, depending on the desired contribution of the church member. So if God also placed a vision in your heart for our church lot and building, then you may start contributing for the pillar stones. Thirdly, the Dear Holy Spirit book, a very special book written by our senior pastor, Reverend Bong Villanueva. Together, let us learn about the Holy Spirit and how He can change our lives. Get yours now for only 500 pesos. And lastly, the Holy Spirit podcast through Facebook Live. Our senior pastor hosts podcast through his Facebook account about the Holy Spirit every Monday from 7 to 8 p.m. We encourage everyone to interact, engage, and ask questions because it is a platform to know about the third person of the Trinity, the Holy Spirit. We invite you to check our Facebook account or the Facebook account of our senior pastor, Bong Villanueva. Feel free to approach us after the service if you have any questions or queries about our church projects. We are glad to assist you in any way. Well, that's it, church. Have a blessed day. Baguio, the church that loves God and loves people. Ayan, today, this Sunday is a very, very special Sunday po because as we all know, our national overseer will be gracing us this morning. Why don't we give him a round of applause? Ayan. Hallelujah. Welcome po, Pastor. All right. And of course, we would also want to acknowledge the presence of our first timers. Meron po ba tayong mga first timers in the house? Meron? Hey! 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 Hey!
you with the love of the Lord, and as a sign of appreciation, meron po kaming token sa inyo because we love you. And given our first-timers, here are our church announcements. First and foremost po, we were inviting everyone from teens, children, youth, youth empowered, mga young adults, ladies, and men's po every Sunday po here in our sanctuary at 1:30 and join a connect group because we want everyone to be connected and we encourage everyone for fellowship naman po. Secondly, in extension of our Love Month po last April is our Baguio mission on August 23, 24, and 25. We are very blessed po na napili po ng ating WayJ or We Exalt You Jesus Foundation. So if you want to donate po yung mga canned goods, meron po tayong blue bags po at the back later. Pwede po kayong kumuha and then by next week, Sunday, we would be getting po yung ating mga blue bags. And last and definitely not the least, kung gusto nyo pa rin po mag-donate, magbigay po for our Baguio mission, we are inviting everyone para rin po ma-refresh po ang ating mga souls sa ating YA bar. So at the back po later after this service, meron po tayong mga refreshments po dyan. And the proceeds po na magagamit po natin dito would be given po for our Baguio mission. I know we are all excited to give God the praise. Why do we give Him the best hallelujah in 3, 2, 1? Hallelujah! I praise when I feel it. I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than sound. My praise is a shout that breaks Jericho down. We'll make it down the church. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Pwede bang makita yung mga kamay na yan? Praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh my soul. Can we just clap our hands to the Lord today? Hey! I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Come on, say. I praise 'cause you're sovereign. Oh, let's praise Him. He shall reign forevermore. And defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing it out. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's sing it in praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. Come on, say it out. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, can we just lift up a shout of praise in this place today? If you have a breath, come on, give Him praise. Come on, can we put our hands up and continue to bless the name of the Lord in this place today? Hey! Wandering into the night, wanting a place to hide.
this weary soul, this vagabond. And I try with all my might, but I just can't redefine. I'm slowly drifting, oh vagabond. The night when I ran out the road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank Come on, can we shout it out? I thank God. Oh, I thank God. Come on, let's thank Him today. Oh, I thank God. Oh, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You can't just keep it moving. You're welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, come on, church. He picked me up, he turned me around. Hallelujah. My feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master. Come on, can we shout it out? I thank God. Oh, I thank God. Come on, put your hands up. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Come on, let's declare this. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Come on, say. Hell lost another one. Pwede bang itaas yung mga kamay na yan? If you are free, it's the Lord. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. I am free. Because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. I thank God. Hallelujah. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Hallelujah. Pwede po ba natin pasalamatan ang ating Panginoon sa lugar na to? Hallelujah. Come on, church. Let's give Him praise. Let's give Him praise. Hey, we praise You, God. Now, if you are grateful to your King, if you are grateful that you are indeed free in the name of the Lord Jesus Christ, that you have been restored in
transform and change. Come on, can we just give the highest praise to Him right now? Pwede po ba natin pasalamatan ang ating Panginoon? Come on, let's thank Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Oh, because you are worthy. You deserve all the glory, honor, and praise. That's why we worship you, Lord. Hallelujah. 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 With the Spirit of the Lord, there is freedom. Amen. Kaya minsan pa nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the freedom of worship. Thank you, God, for we know that your Spirit, your presence is here today. Thank you, God, for allowing us to lift up our voices to you, to pour out our thanksgiving to you in our worship. That's the only reason that we came here today, to worship you in the Spirit and in truth, without reservation, Father. Lord, to give it all to you, God, all the glory, honor, and praise. As we continue to worship you, Father, fill our hearts with your presence. Let your glory dwell within us today. There is beauty in the ashes, so I choose to burn in worship. Through the world may drown you whisper, in the silence I surrender and breathe you. Even when the world surrounds me with this fate, I fight in worship. Let your glory dwell within me. In the silence, let it echo as I breathe you in. 'Cause there is glory in the fire. I'll burn for you, be lifted high. I see your glory in the fire. I lift my praise. So let me worship like a flame rising into
this attitude of worship before the Lord, we're going to declare what God has put in our hearts, in our church. At the bottom of this declaration, it tells us in Philippians 2:11, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And 1 Corinthians 12 tells us no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. And Proverbs 18 tells us life and death are in the power of the tongue. In Acts 2, at the preaching of Peter, 3,000 were added to the church. And Romans 4 tells us, calling those things that are not as though they were. So all of us together, let's all declare, in the Philippines, our beloved country, Jesus Christ is Lord. In Baguio City, Jesus Christ is Lord. In COG Baguio, Jesus Christ is Lord. In our Vision 3000, Jesus is Lord. In my life, in my family, miracle is. Come on, let's receive it. Let's receive it. Miracle is now. Shekinah glory. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Oh, we receive it. We receive it. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Come on, will somebody say hallelujah? God, today we are so grateful for your presence. We pray for your mighty, mighty presence to continually be dwelling in our hearts. Touch your people, Lord, for we continually bear in our hearts and our minds. It's not by might nor by power, but by your Holy Spirit. Bless us today, Lord God, as we're going to have our speaker. Lord, we pray for your mighty anointing upon him, your wisdom. Holy Spirit, rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Bless us today. Let our hearts be open, our minds be receptive to hear your very word. This is our prayer in Jesus' name. Everybody said, amen. Thank you, Lord. Wow. Thank you, Jesus. And siyempre po, before we are going to formally introduce our speaker this morning, so special, grateful po tayo kay Lord na meron po tayong guest speaker. At siyempre po, before that, meron po tayong short announcement para sa ating lahat. Unahin na po natin yung ating Baguio
mission. Yan, palakpakan po natin si Lord saglit. Ano po, at meron po tayong napakaganda, first time po sa Baguio po ito. We're going to give, something na at least ma-treasure po to the poorest of the poor. Ano po, doon po sa Irisan. So kung, nalilid pa ho kayo, August 23 po ito. Ano po, to 25. Ayan, nandiyan po si Pastor Moses para approach niyo po siya. Kasi po parang 2 nights, 3 days po ito. Ano po, so mamaya if you're led to be part of this, please, give, doon po sa likod. And syempre po, praise God, at syempre po, meron po tayong yung ating project. Yung ating project LED, praise God, at tuloy-tuloy po tayong magbibigay para dito. Meron po tayong vision na binigay ni Lord sa atin. We're going to purchase an LED. At meron na po tayong nalikom, na collection na, magkano po yung ating collection? 400,000. Ano po? I-exalt na lang daw po natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, so syempre po, gusto lang din po natin i-announce po yung ating yung ating pillar stone. Meron po tayong project po dito sa ating church. 16 years na po tayo. Ayaw po natin na tuloy-tuloy po tayo nandito. Gusto rin po natin mag-purchase po ng lot and then a church building someday. Kaya if you really want to be part of that, please just approach Ate Maika, yung ating admin. At syempre po yung ating revelation, more than 1 year na po ito when we had that revelation on the Holy Spirit, and we were able to have a book, yung ating Dear Holy Spirit book, kung sino po yung mga naka-avail na po. Praise the Lord, thank you po sa inyo. At ito pong libro po na to, makikita po natin doon sa first part, word po ng ating speaker ngayon. Amen? Praise God. So kaya po napaka-special po itong libro po na to. At at the moment po, meron na po tayong, more than 1 year na po ito eh. At the moment, meron na po tayong 2,000 na po na na-distribute all over the Philippines. At even po sa Amerika. At siya po, isa po na nag-donate din po ay ang ating butihing mayor, si Mayor Benji Magalong. Para ibigay po doon sa ating sa mga patients sa BGH. At yung ating Vice Governor pala doon sa Trinidad. And ngayon po, syempre po, very special kasi mayroon po tayong guest speaker, yung nag-forward po nito. At meron na po tayong third printing po nito, third printing na. Kaya po, sinisale po natin para sa inyo. I believe na meron na po kayo nito, but if you really want to get more, 400 pesos na lang po. Okay, kasi po binigyan po tayo ng discount ng ating printer. Printing press. Okay, para po mas marami pa po tayong magkaroon po itong very, very transformative po na libro po natin about the Holy Spirit. Yung role ng Holy Spirit for the body of Christ. For us believers. At syempre po, gusto ko lang po natin sabihin din po na ongoing na po yung ating printing po for the next book po natin. Alright, so yung ating precious Holy Spirit. Ayan. Alright, so ngayon po, ready na ba kayo for the Word of God today? Ayan, so hindi po natin pwedeng palampasin po na nandito po yung ating head ng National Worship Department. At yan po, headed by our Madam Gigi Velasco. Ayan po, nandun po si Madam, si Ma'am Gigi. At sobra-sobra po tayong natutuwa na nandito po sila together with the family. Nandyan po si Madam Denise. Ayan. Nandyan po si Ate Abby. Ayan, palakpakan po natin sila lahat. At syempre po, nandyan po yung favorite po natin, si Ate Bella. Ayan. Ayun, grinit pa po natin siya together with the family. Ayan po. Ayan. So, syempre po, to formally introduce po yung ating speaker for this morning. At syempre po, mag-extend po siya mamaya ng konti. Kasi sobrang dami po talaga nasa puso din niya to share to us. Amen po ba yun? At gusto lang po nating banggitin that he is not new to us. Sa COG Baguio. Way back 2011, nung ating guest speaker po siya, hindi po tayo sa COG noon.
At together with Ate Abby, actually po, kakanta yata si Ate, hindi. Binibiro ko lang. Kumanta po siya, that was 13 years ago. Kaya kaibigan na po natin, kasama na po natin siya at a mentor to us. Ano po yung ating speaker? 13 years ago. Nung 8th anniversary natin, nung 9th anniversary natin, siya po yung ating guest speaker. Ano po sa CAP. Nandun po kayo nung CAP? Alright, so, at ngayon, naulit po na nandito po siya to speak to us. Ano po? Siya po ay senior pastor ng Church of God Dasmariñas. Sino po sa inyo nakapunta na sa Dasmariñas, COG? Ayan. So, alam niyo ho ba na sa kanilang service, ano po, may share ko lang po ito, no? Saglit. Siya po yung senior pastor doon at sa kanilang service, meron po silang 8 services sa main. At syempre po may satellite po sila sa Jabes, meron po sila sa Silang, sa 13. At susumain po natin lahat yun, meron pong attendance every Sunday na 18,000 ang dumadalo. Palapakan po natin si Lord, di ba? Kaya po sobrang blessed po tayo. Sabi nga po sa scripture, ano po, iron sharpens iron. Ano po, go with the wise and you will become wise. And we will be wise also. O di ba? Meron po yung tinatawag po natin na transference. Ano po, na kaya po sobra po tayong respect po siya. Ano po, sa kanilang church, sa kanilang local church doon po sa Dasmariñas. So siya po yung senior pastor doon. At the same time, siya po yung ating national overseer. Okay po? Meaning, pagka national overseer, meron po tayong churches kasi sa buong Pilipinas na 600 na Church of God sa buong Pilipinas. Siya po yung pinaka-pastor ng lahat ng pastors. Okay? The national overseer. Yan po. Siya po yan. Kaya, sige po, palakpan po natin ulit yung ating speaker. Kaya without much ado, ano po, gusto ko pong na we will give him, ano po, our undivided attention. Ano po, all ears po tayo kasi I believe God is going to give us a word today. Amen po ba yun? So please help me welcome the COG, ano po, Senior Pastor ng Dasmariñas and our National Overseer ng COG Philippines. Let's all welcome. Please stand. Let's all welcome our National Overseer, Dr. Anthony Velasco. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. At ayan, nagloloko lang po yung aking iPad agad na natakot po sa inyong palakpak. Ayan, no po. Hallelujah. Praise the Lord. And alam niyo po, kung para kay Lord po yung palakpak na yan, kulang pa ho yan. Bigay pa ho natin yung pinakamalakas. Thank you so much. Ayan, thank you. And thank you, Pastor Bong, for inviting me here to preach once again here in your church. No po, and I miss this church. Alam niyo po, I have seen your church from the Session Road. No po, at hanggang sa inyong paglipat dito, talagang paganda ng paganda. No po, hindi lang po yung church, pati yung inyong mga faces. No po, ang popogi at ang gaganda. Tignan niyo po yung inyong katabi. Parang ayaw niyo maniwala. Praise the Lord. No po. At ayan, no po. And wow, I'm excited to share the word of God to each and every one of you. No po. MMR had just had a convention here, no po, and I have preached in that convention. More or less 2,000 people have attended, no po. And ito po, bago po ako bumaba ng Manila, ay gusto ko ulit na ayoko pong sayangin ang oras ko, no. Kaya salamat sa inyong kumbida at maibabahagi ko muli ang salita ng Diyos sa inyo. And may God use me today as His mouthpiece. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay lang, kapatid. No problem. Hallelujah. So, alam niyo po, ang inyong pastor po, ang inyong lingkod, ako po ay, bago po ako nagpastor, ako po ay nagtrabaho sa isang imprenta. I work in a printing company. Yun lang po ang aking pinagtrabahuhan. Pagkatapos po noon, when the Lord pirated me, no, ayun, iniwanan ko na po yung kumpanya namin. Ho. At kaya ako po ay well-versed sa printing press. No? At alam niyo po, ito po ang isa sa mga naunang printing press sa buong mundo. No po?
Ang Heidelberg, no po. Sino ba ho dito ang nagtatrabaho sa imprenta? Are you familiar with this? Ayan na po, ang Heidelberg machine, 1850. Andyan na po siya, Heidelberg machine. And through time, it was tested by time. It has evolved in time. No po? It has weathered the test of time. No po? It has thrived, it has grown, it has built up. No po? At hanggang sa panahon po natin ngayon, no po, naging digital na po ang mga bagay-bagay. Hindi po nawawala yung Heidelberg. No po? Digital na rin po siya. At ang kumpanya po na ito ay ilan na ba ho sila? 9,500 employees, 250 sites, and in 170 countries. And let me say it again, no po, it has thrived, no po, it has grown, no po, it has built up. At ang sabi ko, siguro ang Kristiyano kailangan ganun. We thrive, we grow. And if a Christian doesn't grow, pag hindi po siya nag-grow, hindi maganda, tama ba ho? Pag ang isang Kristiyano po ay hindi siya lumalago, baka may sakit. Ayan, no po, kaya kailangan po tayo ay nagta-thrive, nag-grow, no po, nagbi-build up, nagiging successful sa buhay. Amen ba ho yun? And ako po ay natutuwa sapagkat sa Biblia, meron pong binigay ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostle Paul, ang isang verse na very, very powerful. 1 Corinthians 15:58, na ito po ay magiging, ika nga po ay kapulutan po natin ng aral. Let's apply it in our lives. And this would be one of the secret of success in life. Amen? No po? Kaya pag sinabi pong secret, atin-atin lang to ha. Okay? At ano ba ho yung sa 1 Corinthians 15:58? This is what it says. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Why? We know, and knowing that your labor is not in vain in the Lord. Sana po, ito po ay isa sa mga memory verse po natin sa ating buhay. This is one of the secrets in success, our success in life. Can we bow our heads and let us pray? Dear God, Heavenly Father, thank you, Lord, for this powerful verse that has been printed long time ago, inspired by you. And today, up to today, Lord God, after 2,000 years, it's still with us. It is still encouraging us. Panginoon, hayaan niyo pong gamitin mo kong mouthpiece para maibahagi ng tama ang iyong salita ng Diyos. Ang iyong salita, Panginoon. At hayaan niyo, Panginoong Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang sumaamin ngayon. Let your presence hover in this place. Speak to us your word. We need it, Lord. We need it. Bless your word. In this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Hallelujah. And so, bago po natin maaral ang pag-build up, yan po ang ating topic ngayon. Ano ba ang topic natin? Ayan po siya. Build up, don't give up. Okay? Pakitapik mo ang iyong katabi, kailangan niya yan. Build up, don't give up. Baka mag-give up na yan, sabihan mo ulit. Build up, don't give up. Hallelujah. Ano po? At para mas maunawaan pa ho natin ang build up, don't give up. Paano ba yung hindi magbi-build up? Kailangan makita muna natin yung negative side. Paano ba hindi magbi-build up? Isa pong pinakamabilis na pamaraan para ang isang tao ay hindi makapag-build up sa kanyang buhay ay itong isang salitang ito. Huwag po natin itong gagawin. Ano po yung salitang ito? Ingratitude. Yung hindi marunong magpasalamat sa buhay. Kaya ang ating mga anak, bata pa lang, tinuturuan na natin, oy, mag-thank you ka. Kasi pag ito ang hindi natin alam, nako, ito ang mabilis para hindi ka mag-build up. Bakit? Pag hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, hindi tayo marunong magpasalamat sa ating gobyerno, sa ating pamilya, sa ating tatay, sa ating nanay, sa ating teacher, sa ating employer. Bukas pagpasok natin, ayan na naman yung boss ko, hindi ka mai-increase. Diba? Kailangan marunong ka magpasalamat, no? And if we do not know how to say thank you, no po, it blinds us from the good.
Alam niyo po, life is full of blessing. If we know where to look for it. Okay? So pag nakakita, pag ang ating buhay, lahat ng when the sun is shining in our life, we say thank you. But what if it does not shine? Can we still say thank you, Lord? Can we still say thank you, Lord? If there is no sunshine, if the sky is overcast, can we still say, Lord, thank you for the clouds? Because if we don't see the things that we should be thankful about, ano po, asawa, anak, may trabaho, pag hindi pa natin nakikita ang mga pagpapasalamatan po natin, we become so negative and we will be, itong mga negative po na to, itong hindi ka marunong magpasalamat, it fuels our dissatisfaction. Our life will be full of negatives. Kapatid, mahirap kung may kaibigan ka na punong-puno ng negative, ang hirap kasama. Ang bigat dalhin. Di ba? Kaya pag minsan may kaibigan ako o may pastor na puro negative, sabi ko, Brad, mag-pray ka na lang kaya muna. Kasi puro negative. Ayokong mahawa ng puro negative. Di ba? Ang pangit no po. At alam niyo po, pag puro ka negative, ano po ito? Ang tawag dito, yung, it's like a disease. It will eat you up. And if it is a disease, it's like virus. Parang ginugusto mo palagi ng negative. Naghahanap ka lahat ng laging mali. Naalala ko tuloy yung maisingit ko lang po rito. No? Meron pong isang miyembro. Buti na lang hindi Church of God. Pagpasok niya sa church, sasabihin niya, Pastor, pangit ng kurtina mo. Totoo to, true story. Pastor, pangit naman ang sahig. Pastor, sama naman ang amoy. Nag-worship na. Pastor, sama ng tugtugan. Wala sa tono, bla bla bla. Pastor, pangit ng sermon mo. Pastor, ang pangit mo. Lahat pangit. Walang nakitang maganda. True story. Buti na lang hindi taga-Church of God. True story. Lahat pangit po. And if our life is full of negatives, ano po nangyayari? We push people away. Or you might be isolating yourself. Nawawala na po. No? Kaya dapat po tayo po ay marunong magpasalamat. Sino ba ho ang taong sinama? Okay, sinama. Pero marunong magpasalamat. Naaalala ko lagi ang buhay ni Joseph the Dreamer. Di ba ho si Joseph the Dreamer? Do you remember? Siya po ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Kinainggitan, ihinulog sa balong malalim. Gusto nang patayin, pero sabi nila, sayang naman, papatayin mo. Pagkakitaan na lang natin, palagay ko may dugong inchik tong mga taong to. No? Sayang naman, papatayin mo. Hindi pagkakitaan na lang natin. They sold Joseph as a slave. Nakulong, you know the story. And then later on, years later, he became the second most powerful man in Egypt. Sinama ang buhay. Pinagkaisahan ng kapatid. Pambihira. Kadugo, pinagkaisahan. Pero nung nangyari na po yun, meron pong isang tagpo. Ito po ang sabi ni Joseph, nung harap-harap po sa kanyang mga kapatid, humihingi na ng tawad yung kanyang mga kapatid. No? Ito po ang sabi ni Joseph, As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as to this day to save many people's lives. Pinagtangkaan niyo ako ng masama, ginamit ng Diyos to para ako ay mapabuti. May nagtatangka ba sa iyong masama? Meron bang masamang nangyayari sa buhay sa iyo? Ito ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay mapabuti. Siguro ito ay Old Testament, baka hindi tayo makarelate. I will use another verse that is similar to this in the New Testament. Ang sabi po sa New Testament in Romans 8:28, and we know that, what? Again? And we know that all things, whether good or bad, all things, whether good or bad, work together for good for those people who love God. Do you love God? Wow, then all things
all things work together for you. Why? To those who are called according to His purpose. Good or bad. So whatever you are experiencing today, whether good or bad, Panginoon, thank you. Thank you. All things work together for the good of those who love God. I remember a member of ours in Dasmariñas, ito po siya, si Ate Julie. Yung kanyang mister, si Kuya Ranel, Engineer Ranel Reyes, siya po ang aming isa sa mga leader ng iglesia. At ang kanyang misis, si Ate Julie, siya po ay teacher. Simula nang nakilala ko po siya po ay teacher na sa Perpetual. Simula nang nakilala ko siya ng 1995. At hindi na siya umalis dun sa pagiging guro, doon sa isang pinagtatrabahuhan lang. Walang alisan. Alam mo, mahirap na makahanap ngayon ng ganun. Yung walang alisan sa isang employer. And then, she became the vice principal, 2006. Then, the principal, then, the basic educator director, 2020. At siya po ay may 3,000 students and 130 teachers. Walang alisan. Ilang years na po siya dyan. Maraming nagpapirate sa kanya. Hindi, walang alisan po talaga. At pinagpapala siya ng Panginoong Diyos po dyan. He was there, staying there. Marunong siya magpasalamat. And if you're working in one place for that long, for sure, there would be good and bad. For sure. Merong panahon na masama, napapagalitan. Diba? Napapagalitan ka ng iyong bossing. But she stayed there. At pinagpapala po siya ng Panginoong Diyos. At minsan na itanong ko sa kanya, sabi ko, Ate Julie, bakit andiyan ka lagi? Ba't ka nag-stay? Kasi from Dasmariñas po siya nakatira, ang trabaho niya sa Las Piñas. And she's been doing this for a long time. Sabi ko, bakit ganun? Ba't ganun ka? Ito pong sabi niya, I have learned commitment in COG. Tinuruan niyo ako maging committed. Wow, sige po, palakpakan po. Ating Panginoong Diyos. Sabi ko, salamat, may tinuturong tama ang Church of God. Now, saying that, pinakita ko po ang paano hindi mag-build up. So now, we will now appreciate the word. Paano ba talaga mag-build up? Balik po ako sa verse. Therefore, my beloved brethren. And what do you mean by beloved? This is something that is your favorite. Yung paborito mo. Tayo po ay paborito ng Diyos. Bakit? Grace. For by grace, we have been saved. Amen? And what's the meaning of grace? The favor of God. Hindi naman ako karapat dapat iligtas. Hindi ka rin karapat dapat iligtas. Hindi ka karapat dapat paboran ng Diyos. Hindi rin ako karapat dapat paboran. Hindi ako niligtas dahil ako'y mabuti. Ang bihira. Bakit ako niligtas? Pinaburan tayo ng Diyos. And here now, at kung tayo ay favorite, ano ba ibig sabihin ng beloved? Something close to your heart. Important to you. This is something that is so dear to you. Ang ganda ng libro ni Pastor Bong. Dear Holy Spirit. Something that is so close to your heart. And that is, we are the favorite of God. Ito lang po ang aking prayer. Sana, favorite mo rin si Lord. At pag sinabi natin, favorite natin si Lord, Lord, I love you. God is so close to your heart. And when you say, are you uttering, Lord, I love you? Are you uttering that word? Nasasabi ba ho natin yun? And when we utter the word, I love you, sandali, paano ko mamahalin ng Diyos? Hindi ko nakikita. Minamahal ko po ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod po sa inyo. Ganun ko po may papamalas na mahal ko po ang Panginoong Diyos. I would be ministering to God's people. And so when you say, I love you, Lord, and that is close to your heart, may I ask, what is your ministry? What is close to your heart? What do we do in the church? Ano ba ang iyong favorite? And here is Paul
Apostle Paul, loved God. And paano niya ipapakita? Sabi niya, my dearly beloved, you're my favorite. At ito po ang simula ng pagbibuild up. Magbibuild up tayo. So we have to identify sino ba ang favorite mo. Kasi doon tayo magbibuild up. Ano po? At nagpatuloy po ang salita, ano po, sabi nga, now that you have identified your favorite, be steadfast. And what do you mean by steadfast? You have to be established. You have to be established. Alam niyo po, meron pong isang sumulat. Ito po ang sinabi niya, ano po, si Gloria Steinem. Sabi niya, rich people plan for 3 generations, but poor people plan for Saturday night. Hindi sila established. Pero yung mga mayayamang tao, pambihira, pag nagplano, hanggang 3rd generation, hanggang apo. Established. Parang yung Heidelberg. Diba? Since 1850. Ano po? Ganun po sila. Ano po? Pero yung iba, hindi naman po ganun magplano. Hindi umi-establish. Meron po ako mga kausap na mga kabataan. Ano po? Mga 21 years old, 22. Sabi ko sa kanila, alam mo, pag ikaw nagtatrabaho, sana hindi ka palipat-lipat. You have to be established. Why? Kasi pagdating mo ng 40, sana established ka na. Sana ikaw na yung may kumpanya, ikaw na yung may mga tauhan. At 40 years old, sana established ka na. Kasi pag hindi ka established, 40 ka na, 45, lipat-lipat pa, hirap. Hindi naman sinabing wala ng pag-asa, pero mahirap. You have to be established. And here, my prayer is, sana establish tayo sa Word of God. Doon po, tayo po ay, ano ba yung establish? Ano ba yung itsura na establish? Ayan ho, kilala nyo ba yan? Di ba? Ang ating gold medalist, Olympic gold medalist. And for you to be established, you must have, sa larangan ng sports na po, the special shoes of Heidelin. Kailangan special shoes. Hindi pwedeng uuga-uga ka niyan. No po, kailangan matibay ang iyong legs. You should have strong legs, strong hands, a determined face. Kita niyo naman yung mukha niya, hindi niyo na makakausap yan. You have to be firm in your purpose. Firm, established. And when I say firm in your purpose, what is our purpose? Sana ang purpose natin, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all things shall be added to you as well. Bonus na lang ang lahat. Uulitin ko, bonus na lang ang lahat. Yung mga uunahin mo sa buhay mo sana, pag inuna mo pala ang Diyos, bonus na lang pala yun. All things and all this will be added to you as well. Wow. Firm in my purpose. No po, ganun pala ho ibig sabihin ng establish. Let me get one more. No po, ano ba ho yung establish? Or ano ba ho ibig sabihin ng steadfast? Fix in godly conviction. Fix in my godly conviction. Meron po akong isang checklist na nabasa ko po sa Revelation. Ito po ang checklist ng godly conviction. No? Ito pong mga ito ay it's either pag ginawa natin, mapapangiti mo ang Diyos. Pag hindi natin nagawa, mapapangiwi ang Panginoong Diyos. Nag-gets niyo ba ho ako? It's either mapangiti or mapangiwi ang Panginoong Diyos. Sabi po sa Revelation, po, Revelation 21:8, but as for the cowardly, let me just read everything. As for the cowardly, the faithless, the detestable, as for the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. It is not eternal life. This is the opposite of eternal life. This is eternal death. Eternal death? Yes. Masakit mamatay, masaksakin ka, masakit mamatay. Araw-araw mong mararamdaman, minuto, segundo, mararamdaman mo yung sakit ng namamatay. Kung yun ang palalawakin ko yung aking imahinasyon.
Mararamdaman mo yung araw-araw kang pinapatay. Eternal death. And ano ba ho ito? Paano ko ba? Ito po ang checklist na mapapangiti or mapapangiwi ang Panginoong Diyos. Ang sabi po, inuna po yung as for the cowardly, ang duwag. Sino po yung duwag? Pambira, I have to understand, sino itong mga duwag na ito? Duwag ba na ayaw makipagsuntukan? Duwag ba na ayaw magnegosyo? Hindi. Sino ba itong duwag na to? Duwag na hindi niya naibahagi ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Naduwag. Naduwag. Gusto ko lang pong i-survey. Pakitaas po ang kamay na may ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pakitaas nga ang kamay. Wow, palakpakan naman natin ang Panginoong Diyos. Kapatid, naibahagi mo na ba yan? Naibahagi mo na ba yung kabutihan ng Diyos sa buhay? Kasi merong mga mananampalataya, pero naduwag. Siya po ay, may biro, di ba sa Tagalog, no? Siya po ay atakot at siya ay atakbo. Atakbo atulin. No? Kakilala niya, tumanggap siya sa Panginoong Diyos, pero naduduwag. Naduduwag siyang ibahagi ang salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Yung nagbigay sa kanya ng pabor sa kanyang buhay. Hindi niya maibahagi. But the cowardly, pambihira, inuna sa listahan. Kapatid, ilan bang tao ang kailangan iligtas dito sa Baguio? Ilang tao dito ang kailangan makakilala sa Panginoong Diyos? Sana gamitin ka ng Diyos para doon. Huwag tayong maduduwag. Amen ba yun? Sige nga ho, palakpakan natin sandali ang Diyos. Inuna sa listahan. But the cowardly na duwag and the faithless, pambihira, yung duwag at saka yung walang mananampalataya, ulitin ko, yung duwag at yung walang pananampalataya, pareho lang ng kahahantungan. Pareho lang. But the cowardly, the faithless, the detestable, yung karumal-dumal, for the murderers, the sexually immoral, sama-sama na po yan. Fornicator, adulterer, homosexual, sama-sama na po yan. The sorcerer, mangkukulam, idolaters, and all liars. Lahat ng sinungaling. Buti na lang sa simbahan na ito, walang sinungaling. Ayun, ang mga sinungaling. Hindi. Biro lang po ha. Biro lang po ako. Ayun naman, di na kayo mabiro. No? Hindi ho pala pwedeng magsinungaling. And all liars, ang kanilang bahagi, ang kanilang portion, will be the lake that burns with fire, not only with fire, but with sulfur. May impyerno pala talaga. Siguro, baka may bisita po tayo ngayon. Ho? Tatanungin, ho? Hindi naman siguro totoo yan. Hindi natin alam yan. Futuristic yan. Spiritual realm yan. Sinong makakaalam kung totoo yan o hindi? Baka hindi naman totoo yan. Ito ang tanong ko sa iyo paano kung totoo? Paano kung totoo? Paano hindi magiging totoo ang Panginoong Diyos na nagsabi niya? Isusugal ko ba ang future ko? Isusugal ko ba ang aking kabilang buhay kung langit or impyerno? Kung dito nga sa buhay natin ngayon, nagsisigurado ka doon pa kaya? At paano ko ito masisigurado? Kailangan tayo manampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Fix in my godly conviction. And let me reiterate, it's either mapapangiti natin ang Diyos kung hindi natin ito gagawin, or mapapangiwi ang Panginoong Diyos. Dahil hindi siya matutuwa na ang kanyang nilikha ay pupuntang impyerno. Mapapangiti or mapapangiwi. Let me move on. And we have to be fast and securely. That's the meaning of established. I have to be fast and securely. Para ba hong sumasakay ka ng roller coaster ride.
fast and securely. Why? Because the world, it's like a roller coaster ride. There would be ups and down, there would be twists and turns, there would be loop, loop, loop sa buhay natin. Ganyan po ang buhay ng isang Kristiyano. At pag hindi ka firmly established, pambihira, malalaglag ka, kapatid. Malalaglag ka. Firmly established in the word, be steadfast. Be steadfast. Para tayo po ay makaka-build up. Para hindi ka mag-give up. Pagpatuloy po natin, ano ba ho sumusunod na word? Another word, immovable. And this word, immovable, sa buong Bible, dito lang po naisulat yan. First and last, na dyan na lang po sinabi ang Greek word na yan. At ano ba ho ang ibig sabihin ng immovable? Endure. Yung isa, you have to be established, you have to be firm. Ito naman, you have to endure. You have to persevere. Kasi ito pong laban na ito, ito pong laban ay parang boxing. We have to, just put it there, fight a good fight. There is a fight. Lagi mong ipinaglalaban ng iyong pananampalataya. Laging susubukin niya iyong pananampalataya. Paglabas mo pa lang mamaya, susubukin na yan. Pag uwi mo, pagpasok mo bukas, susubukin niya iyong pananampalataya. We have to fight a good fight. Susubukin ka ng panahon. Papagurin ka ng panahon. Paano mo ilalaban yan? You have to fight a good fight. And for you to be able to fight a good fight, to be immovable, kailangan pala ay meron kang lakas. Parang atleta, meron kang lakas. At paano ako nagkakaroon ng lakas? Sino ba ho dito ang mahilig mag-exercise? Naku, walang mahilig dito, pambihira. Sino ho dito mahilig kumain? Exercise. Bakit ba kailangan mag-exercise? Pero hindi lumaki yung tummy, no? Paano ba yung exercise? Alam niyo po, through the years that I am exercising, ito pala ang pag-build up ng muscle. Sabi po, pag ikaw yung nag-exercise, you have to put weights for strength, diba, para ma-strengthen ka. And you have to do a lot of stretching so that you will not be prone to injury. Ayan, you have to stretch, you have to put weights. Para sa muscle po natin. Para tayo po ay magkaroon ng endurance. Para tayo po ay, ay humaba ang ating, hindi ka ma-injure sa iyong pagiging atleta. Ayan po. At pag ito po ay ating in-spiritualize, when we talk about faith, kailangan din ho pala ng weights. Ang hirap sabihin sa Tagalog eh. Kailangan ng pabigat sa buhay. Para lumakas. Ayaw natin yung salitang yun eh, no? Ayaw natin yung salitang yun. Pabigat sa buhay. Kailangan pala yun para lumakas ang pananampalataya ko. Kaya kung yung katabi mo, biro lang po to, no? Siya ang iyong pabigat. Sabihin mo, salamat! Biro lang. No, biro lang po inyong pastor. No? Kung mayroon pala akong pabigat, pambihira, Lord, thank you for strengthening my faith. And we need to have lot of stretching. Yun pala yung faith. Kaya pag sa ating buhay ay ini-stretch tayo. Ouch! Yung budget, ini-stretch. Oh, Lord. Wow. Endurance. Dinedevelop pala yung endurance sa buhay ko. Dinedevelop pala ang muscle strengthening sa buhay ko. I need it both so that I can persevere. Weights and stretch. And of course, when a Christian is having so much weight, so much burden, nangangayaw. Pag nai-stretch ang Kristiyano, yung kanyang pananampalataya, nai-stretch. Pag sa ministry, nai-stretch. Ayoko na. Pag meron pong demand na ang ministry, kailangan bago sa call time, you should be earlier than the call time.
Aba, nagagalit na. Sandali, baka ini-stretch lang tayo. Sa paglilingkod, the testing of waters na po, ini-stretch, ay huwag naman sana magagalit. Ikabubuti ko pala yun. Strengthening of my faith so that I can persevere. And after this, na po, sabi po dito, tignan po natin itong Proverbs 24:16. Pag tayo po ay na-stretch na-strengthen na, for the righteous falls 7 times and rises again. Pambihira. But the wicked stumble in times of calamity. Kaya pala si righteous, pakitaas naman ang kamay ng mga righteous. Naku, natakot na. Sige na. Naging righteous dahil kayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pakitaas siya, no? Pambihira, dami yan. No? Sige po, palakpakan natin si Lord. The righteous will fall. Sasablay, magkakamali. But you will rise again sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Why? Kasama si Lord na-strengthen yung faith Na-stretch yung faith Pambihira. Sino bang atletang hindi natatalo? Sino bang boksingerong hindi nasapak? Meron ba kayong kilalang boksingerong hindi nasapak? Hindi naman, di ba? Pero nananalo, nagpapatuloy. Ganun din po ang Kristiyano. So, my dearly beloved, sabi po dito, be steadfast, establish, immovable. We have to persevere, always abounding in the work of the Lord. Wow. Always abounding in the work of the Lord. And what do you mean by abounding? Another word for abounding, overflowing in the work of the Lord. Alam niyo po, may problema ako dito sa verse na ito Bakit po? Kasi sabi, be firm, be steadfast, be immovable, always abounding in the work of the Lord. Yung nag-uumapaw ka sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, whether good or bad ang nangyayari sa buhay mo, always overflowing in the work of the Lord. Amen? But you know what I have observed in my 34 years as a pastor? What I have observed in the members, congregation of the church? Pag nai-stretch na, pag masyado ng may raming pabigat, ano ang unang pinamimigay? Yung gawain ng Diyos. Pag bumigat na, pag na-stretch na, pag nagkaroon na ng problema sa bahay, pag nagkaroon ng problema sa opisina, pag nagkaroon ng problema sa anak, sinong unang pamimigay niya? Sinong unang itatapon niya? Sinong unang nasa checklist niya na aayawan niya? Yung kanyang favorite. Hindi ko maintindihan yun. Yung kanyang favorite ang unang ipamimigay niya. Yun ang unang kanyang itatapon. Malungkot po ako ron. Kaya pinapangaralan po tayo ni Pablo sa kanyang letter sa Corinto, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Nag-uumapaw. Ano man ang nangyayari sa iyo sa iyong buhay. Maganda ang gising, masama ang gising, pinagpapala or hindi ka pinagpapala. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Why? Kasi na-identify ko na sa buhay ko, you're my favorite. You are my favorite. Meron po akong napapanood sa TV. Ito pong mga volleyball players na to. Siguro napapanood ko rin po sila. Alam niyo po, pag pinapanood ko po sila, natutuwa ako. At saka nalilito ako. Bakit? Pag nakascore, nakapuntos, sasaya po nila. Sasaya. Pag sila ang naiskoran, ang sasaya din nila. Sabi ko, ano ba talaga dito? Napapanood niyo ba itong mga to? Nakascore, high five, high five. Hindi nakascore, high five pa rin. Sabi ko, pumasok ba? Pumasok ba yung bola? Ang sasaya nila, overflowing. Kaya pala sila ay 8-time champion na pala. Overflowing. Makascore o naiskoran, flourishing in the work of the Lord. Abounding. Overflowing.
Inaalat man ang buhay, pinagpapalaman, Panginoon, pambira, hindi ko bibitawan ang favorite ko. Favorite ko eh. Favorite ko eh. And finally, ano po, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Bakit ako steadfast? Bakit ako immovable? Bakit ako abounding? Sapagkat alam ko, I have figured it all out na ang aking ginagawa ay always counted sa langit. Alam niyo po, marami tayong ginagawa sa buhay, hindi counted sa langit. Meron pa mga basketballista dito? Yan, di ba? Ang galing mo shoot pag practice. Pag game na, wala ka na ma-shoot. Not counted. Ayaw natin ang not counted eh, di ba? Gusto natin, pag ako naglilingkod sa Diyos, na po, I know that my labor in the Lord is not in vain. Maliit man o malaki ang ginagawa mo sa Panginoong Diyos, counted. Aba, gusto ko yun. No? Nakita man ng tao o hindi napansin ng tao, it really doesn't matter. Nakita ng Diyos, counted sa langit yun. Kaya minsan pag ang inyo pong national overseer, I have problems set here on my table, na po, sa opisina, may problema, ang itatanong ko po sa aking secretary, ang birang problema to, counted ba sa langit to pag tinrabaho ko? Minsan meron po ako mga problema na hindi counted sa langit, natatamad akong trabahuhin. Sa totoo lang ha, ang bira, hindi counted sa langit to. Gusto ko yung trabaho ko counted sa langit. Pag nag-ebanghelyo ka, counted sa langit yun. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And that is how we build up and don't give up. Hallelujah. I have figured it all out. Wow. Knowing full well that my labor in the Lord. Maliit man o malaki, kapansin-pansin man o hindi, tutugtog man, kita ka ng audience, or nagwawalis ka ng sahig ng church. O nandun ka, nagtuturo ka sa Sunday school, tinuturuan mo ang aming mga anak, hindi ka nakikita. O naguhugas ka ng pinggan para malinis ang kakainan ng mga anak ng Diyos. Counted sa langit. Counted sa langit. Ganito po kami nagsimula ng aking asawa sa Dasmariñas. Okay. Kita nyo po. Kilala nyo ba si Don Nakar? Hindi nyo nakilala yun, no? Yan ang matinee idol nung panahon ni Pastor Bong, no? This is how we have started in Dasmariñas Church 34 years ago. The church is so poor and we cannot even buy a piano stand. Okay na yung piano, yung stand wag na. That's how poor. And the church tithes and offering combined for a month. The collection would be 150 pesos a month. That's how we started. No? Yan po ang church na pinagpala. No? And asawa ko po ay kakanta, ako po tutugtog. No? At nagpaturo ako sa Panginoong Diyos kung paano tumugtog. Sabi ko, Lord, turuan mo kung tumugtog. At madali pa lang nun eh. Ano pa lang, this is the day pa lang ang tugtugan nun. No? Mabilis pa lang. Di ba? We bring the sacrifices of praise. Mabilis pa lang nun eh. Kaya, okay na yun. And my life verse na po ay ito. Psalm 104:33. I will sing to the Lord as long with all my life. I will sing praise to my God as long as I have my being. This is my life verse. No? Tugtog lang po ako. No? Hindi ko naman alam na magiging pastor ako. My entry point would be the music ministry. Kasi meron pong, nung backslider po ako, no, maikwento ko lang po na maiksi, nung backslider po ako, at may lumapit sa akin, yung aking kapatid, sabi niya, baka gusto mo sa church ka na lang tumugtog. Kasi yung drums ko po, meron po akong biniling drums, po, drum set, at ang tinutugtugan ko lang po ay yung mga barkada kong lasing. No? At yung drum set po na yun, bakit ako may drum set? Napanalunan ko po sa sabong, no? Kaya po ako may drum set.
And sabi ng aking kapatid, no, gusto mo sa church ka na lang tumugtog. Sabi ko, sa church pwede ang drums? Oo, pwede na ngayon, modern na ngayon. Sabi ko, talaga. So at least sabi ko, pagdating ko sa church, ay may audience. Yun lang po yun. And then I shifted to playing the piano dahil yung sinimulan po naming simbahan ay walang tutugtog. No? So pinilit ko pong aralin ang piano. No? Ayun, meron na pong nag-altar call. No? At yun po, naturuan po ako magpiano. I have to learn how to play music for the Lord. And this has become my life verse. And lumipas po ang panahon na po. Sabi ko, gusto ko siyang mag-build up dito. Gusto ko pong mag-build up sa pagtugtog. No? Lumipas po ang 9 na taon, my wife would be singing and I would be playing for her. No po. Pagkatapos po ng 9 na taon, mabigat. Bakit? Kasi yung practice mabigat. At naging pastor na po ako. No po. So practice, ilang oras ang kakainin noon. Tapos magpi-preach, ilang oras ang kakainin sa preparation. You know what I'm talking about? At yung practice po ay nag-iba na. Ang hirap ng tumugtog ngayon. Ako, pambihira. Nag-iba na po ang genre. Ang hirap ng, may hirap na po yan ngayon. Hindi na tsuktsak lang. Pambihira. So kakain po na. Kasi dati, nung panahon ko, sounds like lang pwede na eh. Sounds like, okay. Ngayon kailangan, you hit the notes. Umihirap na po. So nagsabi po ako sa aking asawa, sabi ko, hindi na ako makakatugtog. Kailangan ko na mag-concentrate sa pagpe-prepare ng Word of God. Naku, ayaw po ng aking misis. Paano na? Sinong tutugtog na? Sabi ko, maghanap ka na lang ng tutugtog sa'yo. Sabi ko, maghanap ka, hindi pwedeng gano'n. Na-short change ko yung church. Kasi sina-sounds like ko lang. Minamadali ko na yung practice. Kasi magpe-prepare pa ako ng Word. Naiinis nga ako. Pag magpe-prepare na ako, wala na akong oras, naiinis ako. Pwede bang ganun mag-prepare ng Word? Kailangan heavenly. Diba? So, ayun po siya, no? Hanggang sa give up ko na po ang pagtutugtog. Ito ang life verse ko. I will sing to the Lord as long as I live. I sing praise to my God as long as I have my being. Lumipas na po, 1999, huminto na po ako sa pagtugtog. I concentrated in preaching the Word. A month ago lang po ito, no? Nag-uusap kami ni Lord. Heart to heart talk. Kayo ba nag-uusap kayo ni Lord? Parang hindi. Usap kami. Nagsabi ako ng heartaches ko. Sabi ko, Lord, hindi ko na nagagawa yung life verse ko. Kasi gusto ko ng worship. Gusto ko ng worship. Hindi ko na nagagawa dahil nag-concentrate ako sa words. I am your mouthpiece. Doon ako nag-concentrate. Inaral ko ng mabuti yung iyong salita. Parang bawat salita ay bubuhay ng kaluluwa. Yung life verse ko ay hindi ko na nagagampanan. Nalulungkot ako, Panginoon. Aba, sumagot ang Diyos. Sabi niya, Anthony, hindi mo kinalimutan. Nag-build up ka. Why? Because, ito po yung sa church, you have built the infrastructure in the church. You have built the infrastructure in the church so that more people will learn how to worship the Lord. Hallelujah. Kasi nakakalungkot pag hindi ka nagbi-build up. Ayoko mag-give up. Pinaalaala ng Panginoong Diyos at ito po ang nangyayari sa Dasma. May bawat kwarto para turuan kang kumanta. May bawat isang kwarto tuturuan kang maggitara. Kung paano tumugtog, kung paano tumugtog ng drums, ng piano, etc., etc. Hindi ko napansin yun. That I have built the infrastructure. Kung hindi ikaw yan, Anthony, sino ang gagawa ng infrastructure? If you have remained playing the keyboard, which I love, during those days, who would be building the infrastructure? Because to build those infrastructure is very costly. Who will build it? And now when I see the children, the kids,
interested in playing music for the Lord. Ay, oo nga naman. Natutunaw ang puso ko sa paalaala ng Panginoong Diyos. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya ang aking tanong, kapatid, ikaw na matagal ka ng Kristiyano or hindi pa katagalan, paano ba nagbi-build up ang iyong pananampalataya? 10 taon na, kunyari 10 taon ka na, paatin-atin pa rin, pambihira. Kung ako yan, ayoko. Ayoko. Gusto ko nagbi-build up ako sa Panginoong Diyos. Favorite eh. Kailangan yung pananampalataya ko lumalago. It thrives, it grows, it builds up. 20 years na, ganun pa rin. Sandali. Huwag naman. Dahil nakakapanghina po yan. Kaya ibabalik ko po yung verse. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing full well that my and your labor in the Lord will never be in vain. Build up in your faith. Don't give up. Can we all rise? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Today, as the worship team sings this song, I don't know where they will lead us today. If you are at the brink of giving up, if you are in the brink of giving up, can I invite you to the altar of the Lord? If you are also the Christian who has been a Christian for quite some time and there is no growth, it's not thriving, it's not growing, it's not building up, can I also invite you into the altar of the Lord? And when you come to the altar of the Lord, this is what you say: Panginoon, today I decide to grow. Today, I decide to build up my faith. Tulungan mo ako, Panginoong Diyos. Napapagod ako ng wala akong ginagawa sa aking favorite. And if you are that person, 2 kinds of person coming to the altar, you're about to give up, can I invite you here? And let's say we will build up at gustong mag-grow. If you are those 2 kinds of person, please come as they sing this song. Come in Jesus' name. Hallelujah. 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 You can come. Yes. Yes. You can come. And I will put my trust in you. Hallelujah. Lord, and I will not be shaken, and I will build Hallelujah. my life upon your Oh, yes. love. It is a firm foundation. Yes, oh God. And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. And
Hallelujah. Thank you, Lord, for your visitation today in this place. Thank you for your powerful word that ministered to our soul, mind, and spirit, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. At sa iyo, O Diyos, ay walang imposible, Panginoon. Sa mga kapatid ko na lumapit, tayo'y sabay mananalangin. At sa iyong pananalangin, it is a sincere prayer that we give to the Lord. Sincere prayer. I pray, and please pray with me. Panginoong Diyos, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoong Diyos, na sa aking buhay, minsan ikaw ang una kong pinamimigay. At umaasa akong uunawain mo na lang ako. Patawarin mo ako. Mula sa araw na ito, tulungan mo ako na mapatunayan ko sa iyo at sa aking buhay, sa aking pamilya, na ikaw ang aking favorite. Ikaw. At wala nang iba. Give me the courage, give me the strength to prove my point. And for those people who felt like giving up, whatever the reasons may be, let me pray for you. Panginoon, kilala mo siya. Kung ano man ang pinagdadaanan niya na malaking problema, Panginoong Diyos, I want to remind her today. I want to remind you today, kung gaano man kalaki ang pinagdadaanan mo, mas malaki ang Panginoong Diyos mo. Ang iyong Diyos na buhay. Hallelujah. Hura bayendara rasu, yekorosondora rabakasararaye. Kuriya surura bakasararabakatakasi. Yekosurura. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So why should I give up? Why should I give up? I won't be giving up. I would be building up on you, oh Lord God. And this is our prayer, Lord God. And give me the strength to build up, Lord God. Allow me to flourish for you. Today, oh God, I have figured it all out, knowing full well that whatever I do for you, big or small, will never be in vain. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. And Lord, let me pray for the congregation, for all of us who are here. This church has a big city to conquer, the city of Baguio, Lord. Let this church shine for you. Let this church be a lighthouse in this place, Lord God. I pronounce blessing upon this church, upon the workers, upon the pastors, leaders, council, ministry heads, Lord, and the congregation. Na tuwing magsasama kami ng bisita sa lugar na ito, ang presensya mo ang mararamdaman namin. I pronounce your favor upon your people today. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. Pastor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord God. Ramash Karabaka. Sige po, let's all stand. Thank you, God. Thank you, Lord. Alam niyo po, napaka-importante po na tayo po ay may pananampalataya pagka tayo po ay magbibigay. Na kung saan yung ating magbibigay ay pagtatanim na may kaakibat na pananampalataya. Faith
is a very, very powerful thing in a Christian life. Kailangan may faith ka in everything that you do. Sa ating pagbibigay, let's do that. Ano po? Sa ating pagbibigay ng ating tithes and our offering, the Word of God tells us very, very clear that you are going to bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me on this, if I am not going to open the windows of heaven and pour out so much blessing upon me. So right now, even as we give, can we just lift it up to the Lord? Our Heavenly Father, we thank you right now for the word, Lord. Thank you for our national overseer. Thank you for Dr. Anthony Velasco. Thank you for his family. Thank you for the church. They are, Lord, our mentors. Thank you, Lord, for the life of Pastor Anthony, Lord. We bless you, Lord. We just commit him to you, Lord. Protect him continually with long life. Bless, Lord, bless him. Bless, Lord, the things that we're going to give unto you today. Lord, multiply a 30, a 60, and even 100-fold. This is our prayer. In Jesus' name. Come on, let's just raise our hands for the benediction. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and the Lord be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Come on, let's receive it. In Jesus' name. Everybody said,